Yo. Welcome sa at welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia. Soon sa buong mundo. Putangin na lupit. Anti-Supot Social Club. Brr! Let's go! Ganun eh. Brr! So isa daw, General ng Soy Army. Hindi pala tayo nagpakilala Oo kanina. nga, putangin na nga. Sige, pre. Kilala na kasi talaga tayo. Hey, superstar. So isa daw, General ng Soy Army. Tangina, kilala na tayo pag may kumakalat nga tayong clips. Kunyari, nagtitrending na clips na nire-upload lang sa Facebook. Mga comment, sino ba yung mga putang inang yan? Sino ba yung mga putang inang yan? Kung ano-ano sabi. Tapos kilala na. Siyempre Gen Z, pare. Kilala tayo ng Gen Z. Yung mga yun, mga titos yun. Mga hindi tayo napapanood. Magpakilala ka para makikilala ka. Joshon Point mga pare. No? Wala tayong kalaban. Friends to all. Abangan nyo sa episode 5 mamaya. Friends to na yan. Sino ba yung mga putang inang yan? Tato ako sa comment eh. Sa Facebook? Kasi may mga nagtitrending tayong clips doon na nire-upload ng mga kasi okay lang naman. May mga nagpapaalam sa amin na ano eh, parang bossing, okay lang ba ipang content automation namin yung podcast niyo? Okay lang naman, di naman namin kay ka-copyright. Wag na kayo magpaalam, di namin kayo ka-copyright. Gawin nyo nang gawin, as long as makakapag-generate kayo ng something dyan, tangina goods, go yun. Kasi yun naman yung mission namin. Problema, go ahead. Hindi kami pikon sa ganyan. Kung gusto nyo kaming gatasan nyo kami. Ninanakaw yung clips. Sa amin okay lang yun. As long as na, kasi message din natin yun kumakalat, so go ahead. Pero kita mo kung gaano kalupit yung audience natin. Professional, nagpapaalam pre, nasa email pa, nag-i-email. Boss, baka pwede po bang gamitin sa content automation yung mga clips nyo? I-re-upload? Go. Ngayon, may mga nagtitrending tayong clips dahil dun nga sa mga audience natin na ginagamit yung content natin. Tas trending talaga. Mga nagko-comment, sino ba yung mga putang inang yan? Kung ano na nagsabi. Now you know. Diba? Ato classes, supremo na mga liti mong classes na pangit. Mayat-maya ka ng bad trip sa akin kasi mayat-maya na lumalabas yung mukha namin dyan sa cellphone mo eh. Kahit anong ano mo dyan, kahit anong not interested mo dyan, didiinan, long press, tas not interested. Lalabas at lalabas kami dyan. Wala kang magagawa. Hindi mo matatakasan to. Para kaming sumpa sa buhay mo. Alam mo yun? The more na ayaw mo sa amin, the more na makikita mo kami. Ayaw nga, ganun yun, di ba? Pang the more na inaayawan mo to, mas lalo mong na-attract. Pwede. Di ba? O kaka-hate mo sa amin, no, pili ka, i-hate mo kami, tas lalabas ng lalabas, ibabato sa'yo ng universe yung mga pagmumukha namin, tsaka yung mga pinagsabi namin, o move on. Tas mahalin mo kami kasi okay naman kami. Kasi naniniwala ako na once dumaan sa utak mo, tapos bumabad, ibibigay sa'yo ng universe yan. Talaga. It's either you hate it or you like it. You like it. Basta mina-manifest ng utak mo, ibibigay sa'yo. Attention is attention eh. Correct. Hindi nagigets ng mundo kung gusto mo kami or hindi. Pero the fact na nagstay ka dun sa video para mag-type ng hate comment na isang dangkal, 2 minutes kang nagta-type dun, so akala ng mundo gusto mo kami. Kasi ayaw mag-scroll up eh. So ibabato ng algo sa'yo yung pagmumukha namin. Tsaka baka message sa'yo kanya ng universe yun, na baka may kailangan kang baguhin sa sarili mo, kaya binibigay kami sa'yo. Palitan mo yung pinapanood mo. Palitan mo si Atomus. Oo nga. Tangina, nandiyan pa rin si Ato. Nandiyan pa rin yan. Natatawa ako dun sa comment. Nandiyan pa rin si Ato. Ba't wala pa rin si Moose? Minsan pare, inside joke na sa comment section yun. Alam na nila joke. Pinipin ko pa nga eh. Pinipin ko siya. Inside joke na siya. So, ayun na, community na yun bro. No? Yung, alam nila yung inside joke natin. So, ibig sabihin, lagi nang nanonood yung mga gano'n. Andiyan pa rin si Ato. Wala pa rin si Moose. Wala na magagawa. Pero may mga bago tayo na audience dyan na alam mong hindi siya audience eh. Kasi ang daming gustong mangyari. Yung mic, masyadong mahina. Ang daming sinasabi. Tayo, ang ganda ng mic namin, pre. Ganda ng audio namin, sa totoo lang. Parang minix pa nila Boom Bap King, pero hindi, as is yan. Pero maganda yung audio namin. Diba? May isa kang video nag-trending yung sa Chopstick. Sa Chopstick. Sabi mo kasi performative mail. Yung may clip pa ako nun, di ko na in-upload eh. Baka mag-iyakan eh. Sinabihan ko kayo na tanginan to mga to. Umiinom sa Tumblr. Diba? I-upload ko. Kaso baka mag-iyakan na lahat. Pero ako naka-Tumblr din ako eh. Diba? Kundi Hydro Plus, Aqua Plus eh. Diba? Ngayon, may clip pa ako na gano'n, na ginanong ko sila, na sinabihan ko sila, tanginan tong dalawan to.
ang tunay na lalaki umiinom sa stainless na baso. Hindi sa tumbler. Pero stainless din yun. Pero di ko na in-upload kasi tangina doon sa chopstick, iyakan sila eh. Hindi pa ready ang Pilipinas sa malupitang mga sarcasm sa... Alam mo na. Pero may mga mangilan-ngilan na tangina, di nyo nagigets yung joke. Mga Gen Z. Hindi nyo siya kilala. Ganun, di nyo siya kilala. Nangre-rage bait. Kilala nyo naman si Ato, the rage baiter king. Kaya pagka na-bait ka niyan, wala ka, mahina. Doon sa mga lalaki na trigger ko sa comment section, para sa akin, tangina, mas lalo mong i-check yung sarili mo. Imagine, ganun ka tangang lalaki. Sa ilang segundo na sinabi ko na in-upload ko, puta, napa-comment kita ng kalahating dangkal dyan. Na-touch ko yun, na-poke ko yung damdamin mo sa ilang segundo lang na sinabi ko. Bilang lalaki, hindi ka dapat ganun. Yeah. Parang ang tanga nun. Nagagalit sila pag tinatawag na performative male, no? Josh, ano ba ang performative ano nga ba? male? No, kasi usap-usapan niya sa internet, Ayun, di ba? performative male yun. Yung Hindi mga nakakaalam. Yung mga nang-hate sa atin, pre, kasi majority ng hindi nakakaget sa pinupunto natin, babae. Ngayon, yung mga performative male, dahil nakikita nila na, karamihan sa mga babae, ayaw sa Anti-Supot Social Club. Ayoko na rin kay Lasa daw. Ayoko na rin kay La Joson Point. Ayoko na rin kay Ato. Maganda. I-hate ko sila. Na-realize ko, kaya pala sumagot si Ato, si Josh yung tinanong ko. Josh din pala kasi to. Oo nga eh. Hindi, joke lang. Hindi, siningit ko lang talaga yun. Kaya pala na ano siya. Kasi sabi ko, Josh, dalawa pala silang Josh, guys. Tama, Josh, tama sorry yung pagka-define ni Ato. Pero ito, galing to Google. Yan. Madaling i-Google lang to, pare. So, Google. usapan kasi to sa internet. Ano ba yung performative male? The rise of the performative male. Ano ba performative male? Ito, pare. Refers to men who adopt certain behaviors, aesthetic, or interest. Often associated with progressive or intellectual circles, primarily to attract romantic partners or gain social validation, di ba? Parang simp. Yun, di ba? Kasi a-adapt sila ng progressive mindset, like yung mga woke nga, para maka-attract ng partners, rather than out of genuine personal interest. Yeah. This behavior is seen as inauthentic and a form of social manipulation. So yung ginagawa ng social mga white manipulation. knight, mga ginagawa ng white knight na nagpa-pamper sila ng mindset ng women and para maano yung women. Ano pala yun? Pasok yun. Social manipulation. So pasok siya sa performative male, pare. Tapos minamanipula lang pala nila. Oo. So nung gumawa ko ng content nito, bro, sa TikTok, may nag-comment, pare. Sabi niya, Ano daw? Boss Josh, hindi ba performative male din ang pagiging alpha male? Uy. Kasi nga daw, ang sabi niya is, we're performing daw, no? So, ang sabi niya, pag alpha male daw, you perform to... At your best. At your di ba? best. Oo nga, no? Ganun. So, ano sa tingin niyo yun? Kasi may sagot naman ako doon. Pero ano sa tingin niyo na kinukumpara yung performative male based nga sa performative male and alpha male. Pero ano sa tingin niyo? Kasi na-define naman natin kung ano yung performative male dito. No? So, sa tingin mo, bilang nagpo-promote tayo ng pagiging alpha male mindset, ano sa tingin mo yung sinabi niya na yun? Siguro correct na lang natin para hindi na namin misunderstood ng mga ogag sa TikTok. Hindi tayo nagpo-promote kung paano maging alpha male. Ang pinopromote natin, maging best version ka. Huwag na natin lagyan ng term na alpha male. Huwag na. Siguro kasi na-misunderstood na nila eh. Galit sila sa term na yun. Oo. Pag ngayon tayo, ang tinuturo natin, ang gusto natin na ma-acquire ng mga lalaking makapanood sa atin, maging best version sila ng sarili nila. Mental, physical, lahat, all in all. Ngayon, kung nako-compare yun, kasi nga sinasabi naman natin talaga, di ba, kailangan mong maging best version ng sarili mo. You have to perform ng sagad, di ba, para ma-juice mo yung pinaka dapat mong ma-acquire ng bilang isang disiplinadong mama, di ba? Hindi siya performative kasi the intentions. Yung performative, yung as per Google, yung meaning ng performative, may mga ina-adapt kang kung ano man, pananamit, ugali, opinion, para makageto ng babae. Yeah. While tayong mga lalaki na nagtuturo na maging malupit, maging best version kayo, or alpha, hindi alpha eh. Maging best version kayo ng sarili nyo. Hindi yan, yung intentions niyan hindi para makageto ng babae. Kumbaga yung maka-attract ng babae nga, parang byproduct lang siya, maliit lang siya na bonus once maging best version ka ng sarili mo.
So, malayong-malayo. Hindi tayo performative. Pero, may mga performative sa TikTok na ina-adapt nila yung ganitong galaw, ganitong approach, ganitong idea, pero hindi mo naman masasalamin, hindi mo maaamoy sa kanila. Kasi alam mo yung nagpe-pretend sa hindi. Yan, good point pare. Diba? Maybe, kaya may kumontra ng ganun part na may nag-comment na may binalilito siya dun sa performative male tapos dun sa... Kasi parang ang point niya... Nagbase lang siya dun sa word na perform kasi pare. Doon lang siya nagbase. Hindi. Magkaiba yun pag binuo mo na siya as a word na performative male. Pag sinabi mo sa performing lang. Siyempre, ibang-iba yun, di ba? Magkaibang verb yun, pare. Pero parehas siyang verb, di ba? So, sa akin kasi, mag-iiba lang siya sa intention. Kung gusto niya na parehasin yun, wala namang problema. Pwede naman. Sa kanya naman yun. Oo. But the intention is different. Kumbaga, you perform for yourself para sa mas magandang buhay. Oo, kasama yung babae doon. I would not gonna deny it. Hindi ko deny yun na kasama yung babae sa part, sa endgame, syempre, na maka-attract ng gusto mo at mas magandang babae, sexy, di ba? Pero yung intention kasi niya, hindi naman talaga is to focus getting women lang agad eh. Yeah. Kaya doon nag-iiba yung performative male doon sa may alpha mindset or may rational mindset. Yun, siguro rational lang i-term natin. Huwag na yung alpha, nababadrip sila eh. Di ba? Okay lang yun. Pero hindi, actually pare, walang masama sa alpha male bro. Nagkaroon lang talaga siya ng bad reputation dahil nga meron ng gustong mga tao na ayaw kang maging alpha male, gusto maging gay ka. Yun na yun pare, diretso na tayo. Diretso na tayo. Yung mga ayaw ng alpha male mindset, kasi ang gusto nila, wag ka maging male, wag ka maging malakas na lalaki, gusto nila maging gay ka para dumami sila. Feeling kasi nila, pag ginol mo maging alpha male, parang threat ka eh. Parang natatreat sila sa'yo eh. Natathreaten, kumbaga. Parang tingin nila, mauungusan mo or what. Saka, maraming mag-G-check sa'yo, i-check ka kagad. Parang, maraming magmamata sa'yo, di ba? Kasi nga, nasa competitive ang mga lalaki. Yeah. At hindi papayag ang mga lalaki lagi na nauungusan. Hindi lang dahil sa ego yan, insecurity or what. Yeah. Dahil din sa sa pagiging lalaki talaga, yung competitive. So, going back dun sa performative male, intention is different dun sa pagiging rational male or alpha male. Kasi nga, hindi naman kagad babae ang number one goal mo dun eh. Sarili muna talaga. And to enjoy life, enjoy the world, diba? To the fullest. Yun lang magkaiba dun. Kasi yung performative male, number one target talaga kagad, babae. Yun nga. Kagaya nga nung sabi nila, sobrang agree ako dun sa dalawa, dun sa sinabi nila. Kung napansin nyo yung sinabi ni Ato tsaka ni Sadaw, ang sabi nila, yes, kasama sa pagiging pag-adapt natin ng self-improvement, alpha male, kasama na yan, is kasama na doon part yung babae. But, kagaya nga sabi nila, part lang yun. That's not our main focus. Kaya, pero ang pinagkaiba kasi natin doon sa performative male at saka doon sa alpha male, yes, pareho kaming performing to doing something, no? Ang pinakaiba lang is yung isa nagsisik ng validation, which is validation galing sa mga babae. Mas maganda yan. Tapos sabi pa nila doon, nag-a-adapt sila ng mindset, di ba? Progressive mindset na para makapag-attract ng babae. Sa atin hindi eh. Minsan nga babae pang tumatabla sa atin eh. Yung mindset natin, ayaw ng babae to, pero bakit natin pinupush? Kasi ito yung totoong magpapa-improve sa'yo. Di ba? Di ba pare? So, yun yung pinagkaiba nun pare. So, sa tingin nyo ba pare, pagka ito, gawin natin to, anong sa tingin ninyo makikita ninyo sa isang lalaki na masasabi nyo agad na performative male, puta? Sige, punta tayo dun sa gano'n. Ano ba yung pinagkaiba? Kasi, kaya nagiging usapin yan kasi marami naguguluhan. So, bigyan natin sila ng linaw. Ano yung pinagkaiba? Di ba? Nang nagpe-perform na performative male sa kagaya natin na pinaghaharian yung sarili nating mundo. Kasi ano to parang personal growth, personal mastery. Kumbaga, pinaghaharian natin yung sarili natin, pinapanis yung mga previous version natin. Pagpapalupit sa sarili, personal mastery, personal growth. Ano pinagkaiba? Ako na muna, number one. Yung performative male kasi, doon pa rin ba? Ano yung pinagkaiba nila pare, sa tingin mo? Yung performative male kasi number one talaga, doon na nga sa definition na binasa mo, hindi talaga sila authentic. They always copy kung ano yung nasa trend na alam nilang like ng girls as of the moment. Yeah. Kasi yung mga babae... Punto mo. kasi yung mga babae pare,
Madaling ululin, madaling utuin. Yeah. Born talaga mga babae to follow eh. Laging nagpa-follow lang sa mga mainit na uso. Kaya nga sila rin nag-change nung 'di ba, era. Yeah. Dumating sa dati palakihan ng labi. May ganong era dati ng mga babae, palakihan ng puwet. Madali silang ma-impluwensyahan. Madali silang mabulag. Sa England, iniipit nila yung cleavage para lumaki. Yung mga ganong era napanood nyo yun. Yeah. So, sila rin yung nagpo-progress lagi sa mga uso-uso. Kinakapi ng mga lalaki kagad yun kung ano yung type kagad ng babae by that time. Yun ang pinoproblema nila. Yeah. Ang mga alpha male or mga rational male, nakapokus yan talaga sa pinaka-default na gusto ng society na i-perform nila. Ganda ng point mo doon. Maging masculine na talaga. Gender roles agad. Gender roles agad. Yun talaga. Nature, Default talaga. Nature, pare. Default talaga. Which is provide, provision, and maayos na health at mind. Paglalaki. Yeah. Sa performative, hindi talaga authentic yan. Pabago-bago trip niyan. Kung ano lang yung uso, yun nandun lang yung niyan, hilig niyan. Tangina na, tandaan ko pre, nung presidential, yung pinakamainit na presidential, yung kakamping versus ganito, ganyan. Yung tropa ko, may mga tropa ko nun, sila Nunoy, tsaka sila Bandong. Uy, shoutout Bandong. Tangina, ang dami nilang na bembang na babae, maraming sumubo ng burat nila kasi nagpretend sila na kakamping kako. Oo, gago, ang dami nilang na utunon. Sa kategory sila? Ha? Performative. Kasi tangina mga di nga bumoto yun eh. Nagdodota yun ng botohan eh. Pero dahil political risk, political nag-share ng mga nakakamping sila na tumitindig ganyan. Pero kilala ko kasi sila personal. Alam kong ginagawa nila yung para may nilalan dito. Kaya nga may mga ganun tayo, may nilalan dito. Is it bad or is it okay? Para sa akin, nakikita ko bro. Ko bro. Nag-adapt sila ng game. Hindi sila talaga performative pare. Para silang kasi ang performative may kaganyan na sabi mo, nag-a-adapt talaga sila, talagang pinagsisigawan nila, kumbaga talagang inadapt talaga nila. Yung mga tropa na ito, kumbaga giname lang nila pre. Totoo. Pagkatapos kasi, balik ginos, proceed sa buhay. Giname. Ganon. Legit pre. Ngayon, so yung performative male is consistently doing those things? Consistently. Okay. Yung halos isabuhay na nila. Pero makikita mong hindi sila ganun eh. Ang dami sa TikTok na ganun. Yung mga kumukontra sa atin. Alam mong, tangina hindi, tamad kita. Pero kinukontra mo ko kasi nakikita mo na maraming babaeng may ayaw sa sinasabi namin. So nakikiayaw ka na rin, nakikihate ka sa amin. Kasi nakikita mo na ang daming na bad trip sa amin. Kaya nga ultimo yung mga audience na natin yung bumabasag sa kanila eh. Di ba? May magre-reply, hindi ka makakaisa dyan kahit anong gawin mo. Tirahan mo naman kami ha. Binabasag na sila ng mundo. Hindi na nga tayo yung bumabasag eh. Yung mga audience na mismo natin yung babasag dun sa mga gano'n na performative. I agree. Alam mo ba nung mga panahon na yan tayo nila Josh, yung mga bago pandemic. Ikaw hindi ka pa dumidiin ng sobra nun eh, sa mga ganito. Comedy ako nun. Funny. Comedian. Matatawa ka. Pero side quest ka sa amin sa mga shit na tinatalakay namin nila Josh. Yung panahon na yun, pare, napaka-konti pa ng fanbase namin nun. Pare, gera dun. Gera, pare. Tapos, may fanbase to si Josh, matibay-tibay na, 200 na siya. Kaso, pag may mali siya na, bumabaliktad yung ibang mga fan, pre. Nung mga panahon na yun kasi, may na agad kayo, may focus na agad kayo eh. Ako nasa entertainment ako nun, kaya mas sumabog ako eh. Kasi natouch ko yung iba't ibang community. Saklaw mo lahat. O may isa lang kayong kinakatigan na eto yung stand ko. May isa lang kaming stand. Pinapanood ko kayo noon, nakikita ko. May isa lang kaming tinayo na bagay doon ng mga tao at konti pa lang yung mga taong uma-agree na yun nung time na yun. Konti pa lang pare. Tsaka at the same time bumabaliktad pa yung iba, parang di pa sure. Parang, shaky pa yun, no? Shaky pa, ang saya. Ang hirap i-convince nung pare. Pero ngayon, sumolid ng konti. Solid talaga. Ang saya. Yan, wala pa mga TikTok influencer na men empowerment din. Wala pa. Dalawa pa lang yan nun. Josh on point. Ako. Totoo. This is Josh A. Wolf. Sige, kasama rin siya. Kasi siya talaga pinakanauna talaga sa lahat. Legit naman. Yan pa lang yung mga mapapanood mo nun. Bari, naalala ko nun bro. Naalala ko nun. Meron din akong tinirang performative male. Alam mo, lalaki siya brad ah. Lalaki siya, sinabi niya. Ito pa, yun. Di ba sinabi na nila yung kanila kung paano mo makikita yung performative male. Sa akin, Brad, makikita mong performative male pag sobrang bias niya sa babae, bro. Kasi di ba lalaki ka? Din naalala mo? Lalaki siya eh.
dapat alam niya yung struggles natin. Totoo. But the fact na hindi niya alam, wala siya sinasabi, as in, kasi makikita mo sa amin pare, balance kami. Titirahin niya ito lalaki-babae, titirahin din niya lalaki-babae. Ako rin, same. But yung mga performative male pare, sobrang bias talaga nila sa babae, bro. Yeah. Na parang magtataka ka ngayon, lalaki ba to? Kaya nga. Kasi yun nga, nung dati, Brad, yung pandemic, mahina pa yung influence natin nun. May tinira ako pare, sabi niya, kung lalaki siya, Brad, sabi niya, kung nasasaktan ka sa men are trash, maybe you are trash. Lalaki, parang Brad. di naman lalaki Utas sinabi ko, bro, in-stitch ko siya, sabi ko, yung mga pare, kung di ka trash, huwag niyo nang pansinin yung mga ganyan. Tsaka pare, ang fishy mo, sabi ko sa kanya gano'n. Puta, dinumog ako, Brad. Ikaw kinawawa. Dinumog ako, pare. Yun nga yun, sinishare ko lang din yung kanya na ang hirap nung laban dati, pare. Mahirap. Hindi gaya ngayon na marami nang nagsusulong ng men empowerment. Napanood ko nga yung Men Are Trash na Ira? video niya. Pare, puro lalaki yun, ha? Oh, Men Are Pare, Trash. kung di natin pinush back yung trash. feminist nung time na yun, ang ingay pa rin nung ngayon. Wala na sila, tahimik na sila. Pero yun nga, yun yung mga isa sa mga performative male. Kung nakita nyo yung pandemic times, ang daming lalaking nag-push ng feminism, ng mga male feminists, pare. Kasi nga kailangan lang nilang makibagay. Kailangan kong makibagay kasi kailangan nilang makibagay kasi parang hindi sila ready sa ano nilang hate ngayon na may basta dyan lang kayo. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa tama, dito tayo sa dapat, o kami sasalo. Kaya andyan na sila. Okay, tara na. Nakikisaw-saw na rin sila. Game na. At yung iba, kinakalaban ka na rin. Yeah. Ayun ang ending di ba? Parang yung, kami OG nyo Kumbaga kami yung father niya dyan Yung sa TikTok pre, yung nagbebenta ng wisdom, pasok daw sa Telegram niya, yung Santi speech pre. Ayaw niya dun sa... Gigil ka talaga hindi, pre, hindi naman. Kasi natatawa ako kasi medyo misleading kasi yung ginagawa niya, pre. Bakit? I-hate niya. Kasi tayo, dinadrop natin na yung being alpha. Di ba? Yung personal mastery, personal growth, pagharian yung reality. Siya, parang kinokontra niya to, sablay itong sinasabi natin. Tapos doon siya nagfo-focus sa term na aura farming. Pero pag dinisect mo yung pinagsabi niya, pag tinagalog mo, kasi ini-English niya, ang galing niya Kasi mga Pinoy na surface minder, English, mas okay to kaysa doon sa tatlo. Kasi Tagalog tayo Pag dinisect mo yung sinasabi nila, yun din yung sinabi natin, in-English niya lang. Tapos tinindigan niya yung bagong delivery, tapos pinalitan niya imbis na personal mastery, personal growth, being alpha, being best version of yourself, tinawag niyang aura farming. Isa lang naman kasi. Yun din yun Ang sa akin lang. Aura farming, rin yun? Seeking validation ka rin yun? Ano yung umaaura ka sa ibang tao? Ganun. Ano lang sa akin? Performative ka rin. Sa akin pre, okay siya as an individual kasi alam niya yung game. Ang sa akin lang, para kontrahin mo yung ganito, pinapagulo mo pinapagulo mo yung community. Kasi ngayon yung mga lalaki, ano ba talaga? Yung community mo na tinatamasa mo ngayon, kami nag-create niyan. Totoo. Kumbaga kaya meron kang fan base ngayon kasi kami na yung sumalo lahat ng mga gera dati. Kasi kung kung kakalabang ka pa sa mga OG mo, shut the fuck up, man. Just do your work, just do your thing. Yun. Hindi na. Yun lang naman. Hindi niya tayo i-drop name pero kukuha siya ng sinabi natin. Sabi niya, tangina, that's bullshit. Baka naman hindi sa atin yun. Ako ina-assume kong ganun. Kasi kinausap ko na siya, sabi niya, hindi naman daw ako. Hindi naman daw. Ako, ini-stitch ko siya, pero ina-explain ko lang din. Minsan, double down ko lang din yung sinabi niya na tama. Tama naman kasi yung sinasabi niya. Kasi kung anong sinasabi niya, nasabi na natin, in English niya lang. Ang sa akin lang, para kontrahin mo yung sinasabi namin na being alpha, that's bullshit. Hindi ganun. Like for example, tayo, inuumpisa natin yung fitness journey. Kasi nga, isa dun sa mga pinopromote natin, yung magandang pangatawan. So, kukontrahin niya. Di ba? Ginugulo mo. Kasi parang tayo, ang intention natin, bakit may anti-support, parang ma-centralize yung mga kalalakian sa buong Pilipinas. Southeast Asia, buong mundo, magkaroon ng iisang matikas na mindset. Hindi lang siya performative, hindi tayo nagpe-perform. Ginagawa natin to para dun sa purpose natin na makapagpalupit pa ng lalaki. Totoo. Diba? So, kung kukontrahin mo to... Ano ba yung kontra niya dun?
Like for example, yung tayo, 'di ba, inuumpisa natin yung pangatawan, ganito yung pangatawan. Sinasabi niya na ang pagiging malupit na lalaki, hindi mo makikita yun sa flashy things or magandang pangatawan. That's bullshit. Hindi, mga nagsasabi nun, wala namang maayos na katawan. Oh, siya kasi payat siya eh. Ano siya eh, payat siya na naka maliit na damit lang kaya mukhang ano eh. Pero pag nakita mo sa personal, alam ko yung payat sa ano eh. Kaya nga, kasi yung kapwa nagbubuhat pare, hindi magsasalita ng ganun. Respect agad yun pare. Respect. Hindi siya magsasalita na ang kapwa nagbubuhat, kapwa nagbo-boxing, kapwa nagma-muay thai, kapwa nagkakarate, lahat ng sports pare, hindi niya sasabihin na hindi maganda hindi niya sasabihin yung ganun shit. Madalas mga nagsasabi ng ganun shit hindi talaga nagpapawis. Pero gets mo siya na gets niya yung game na gumagawa siya ng parang ganun social manipulation to gain something kasi may followers na siya eh. 50k followers, may 50k followers ka na. Masama ba yun or hindi? Yung ganun yung social manipulation. Sa akin kasi ang tingin ko lang diyan social manipulation yan kasi may gagawin kang move to gain something. Sa akin walang problema kung gumanon. Kung gumanon siya, kung guluhin niya, walang problema. Kasi ang sasabit lang naman mga tanga eh. Kumaga, ang maguguluhan lang naman dyan tanga eh. So, okay lang yung tagalinis siya para nare-remove dyan yung mga lalaking hindi pa ready. Mamanipulate yung mahihina. Yun nga, doon lang din babagsak pare. Kung sino yung kakainin ng tangang shit na ganyan, makakain. Ngayon, kung mai-improve niyo yung mga tao, di mai-improve. Kung matatanga niya yung mga tao, di matatanga. Ganun lang naman yun eh. Ano na lang, no? Natural selection na lang. Correct. Kasi para sa akin, ang tingin ko sa mga ganyan, tagalinis ng ng mga lalaking hindi marunong. Yeah, tangina ko nga. Mga lalaking nalilito. So, para sa akin, kailangan natin sila dyan. Yung existence lang nga, no? Oo nga, no? And, kaya hindi ko siya binabasag eh. Kasi kung may natutulungan siya, di that's good for me. Diba? That's good for us. And, hindi ko siya pipigilan kumain. Kain ka lang din dyan, sige. Para makakain ka rin. Galing. So ano pare, anong message ninyo dun sa mga lalaki na para maiwasan nila maging performative male, no? Kasi alam naman natin performative male is yun nga, hindi siya authentic, kumbaga parang supot talaga yan eh. Yeah. Sumusunod ka sa gusto ng babae, di ba? So ano sa tingin niyo yung mga kailangan nilang gawin para maiwasan yun? Sa akin mabilis lang. Parang kailangan ako as 27 years old ako, sinasabi ko sa inyo na malawak yung mundo. Maraming pwedeng ma-enjoy dito sa mundo na hindi nga natin ma-explain kung ano-ano, hindi natin ma-take down ngayon, ma-enumerate kung ano-ano yung mga bagay, yung mga instances para ma-enjoy mo tong mundo. Masyadong masarap tong mundo, malawak, marami kang pwedeng gawin dito. Hindi lang yung enjoyment na nafe-feel mo pag meron kang babae. Kasi para sa akin yung pagiging performative male yun eh. Yun yung ugat nun eh. Kasi gusto mong makageto ng EA. Kasi nga hirap na hirap kang makageto ng EA. So kung ano yung gusto nila, yun na yung gagawin mo. So hindi na ikaw yun, pretension na. Sa akin, mabilis lang din. Kung usapang performative male, daanan mo lang. Walang masama dyan. Kasi lahat ng lalaki para sa akin, journey yan, dinadaanan talaga yan. Magiging performative male ka rin talaga somehow sa buhay mo, high school or college. Pero wag mong tambayan. Kasi sayang ang panahon mo dyan, sayang ang oras mo dyan, sayang ang pera mo dyan. So, gather mo lang information, maging performative male ka, gawin mo lang, okay lang, pero wag mong tambayan kasi sayang ang panahon. Yun lang. Ingatan mo pera mo. Yung sa akin naman pare, iwasan na ang maging goal mo sa buhay, gawin yung isang bagay is for validation. Ng EA? Oo. Kahit ano pare, gawin mo yung isang bagay kasi gusto mong mag-improve, correct, gusto mong may marating, hindi dahil validation ng ibang tao. Babae man yan o ibang tao, hindi. Because pag validation ang sinisik mo pare, no? Diyan pumapasok yung depression, diyan pumapasok yung pagiging miserable. Because pag hindi mo nakuha yung validation na gusto mo pero ginawa mo yung goal. Nakuha mo yung goal pero hindi mo nakuha yung validation, hindi mo ma-appreciate yung goal pare. Okay? So, always alisin niyo yung validation sa sa system ninyo. So kung gusto niyo ng pangalawang tuloy sa buhay pare, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Leave a comment down below pare, ano masasabi ninyo? Performative male ka ba? O galing ka ba ron? Paano mo naalis yun? Iwan nyo yan sa baba. Yeah. Okay, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa bago nating videos. This is Anti-Support Social Club. We'll be right back. Putang inang lupit nun. Galing na. Umabot, 29:40. Tangina, limo yung outro mo na yung para. Nag-rap pa. Nag-rap pre, putang ina, 29:40. Inaangas ka dun ah.